buting asawa na kandidato para Congresswoman. Kasama kong matagal din po sa House of Representatives, Congresswoman Cherry Umali. Ang ating kandidato para Vice Gobernador, Lemon Umali. Ang kumakandidatong Mayor, Doc Anthony Umali. Vice Mayor Neri Onero Mercado. At lahat po ng team ng Malayang Cabanatuan. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Galing po ako ng Mabalacat. Kahapon po galing ako ng Dumaguete, ng Siquijor at saka Puerto Princesa. Ganito po palagi karami ang mga taong sumasalubong. Napakaligaya po sa pakiramdam ng isang katulad ko na nababasa ko po yung katapatan sa inyong mga puso na ako po'y tinatanggap ninyo dito sa Cabanatuan City. Napakarami po kasi ng problema ng ating bansa na gusto ko sanang isumbong sa inyo. Madali po sanang ayusin sa national level. Kung ang mga senador po sana natin ay gagampanan nila yung tungkulin na sinumpaan nila. Lalong-lalo na po yung mga ibinoto po ninyo na paulit-ulit. Meron na pong nakadalawang beses, may nakatatlong beses, 4 na beses. Ngunit yung pinangako po nila sa inyo, yung pinangako po nila sa tuwing lalapit sila sa inyo, ngayon po, marami na namang lalapit sa inyo. At pangangakuan na naman kayo na kayo po ay kanilang paglilingkuran ng buong katapatan. Mura po ba ang presyo ng bilihin ngayon? Mura po ba ang presyo ng bigas? Mura po ba ang presyo ng kuryente sa Cabanatuan City? Talaga pong mahal. O baka naman po yung gamot mura na. Yung pang-hospital, baka naman mura na po yun. Ibig pa niyo sabihin, mahirap pa rin ang ating buhay hanggang ngayon. Alam po ninyo, ang mga lokal po natin, mga opisyalis, lahat po ginagawa nila. Alam ko po yan dahil mga kaibigan ko sila. Ngunit kailangan po, yung national po ay kailangan tumulong talaga. Yung problema po ay hindi kayang gawin lang ng isang probinsya. Kailangan po yung national. Yung mga senador po, kailangan gampanan nila ang tungkulin na sinumpan sa inyo. Ang kapangyarihan po nila, kung gagamitin lang, marami pong mariresolve ang problema ng ating bansa. Katulad po ng kuryente. Alam niyo po ba kung ano yung pangunahing layunin ng batas sa kuryente na ginawa ng Kongreso 24 na taon nang nakararaan? Ano po yung nakasulat sa batas tungkol sa kuryente? Ang nakasulat po, letra por letra, idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yan po yung nakasulat. Hindi pwedeng baguhin yun. Ang problema po, yung mga senador po ninyo na iniluklok sa mahabang panahon, tumanda na yung iba doon. Ngayon, babalik na naman sila sa inyo. Diyos ko, Panginoon. Hindi naman po kasi kayo namimili. Ang alam nyo kasi, pagkasikat. O, sikat Diba? Pagkasikat lang. O, tingnan po nyo yung nangyari. Lalapit sila sa inyo ngayon. May dalag-dalang ano. Sisilawin kayo. Akala mo yung pag meron pong mga senador na kumakandidato, lalong-lalo na yung kabilang team. Ano po yung pangalan ng team nila? Hindi ko alam ang team nila Timawak. Ang sabi po nila, ang gaganda ng mga record ng aming mga senador. Sabi po nila yun, ha? Anong record?
record? Bakit po mataas ang presyo ng bilihin, lalo na po yung pagkain, kung maganda ang record nila? Bakit hanggang ngayon hindi natin makamit yung pangako ng isang bansa na talaga namang tumitingin sa kalagayan ng kanyang mamamayan? Ngayon po'y naharap pa tayo na napakalaking problema pang politika. Dahil sa malalim na politika, ngayon po ang mamamayang Pilipino'y nahahati na naman. Akalain mong huhulihin nila yung dating Pangulo. Dadakpin nila. Wala man lang ipinakitang warrant of arrest, dadakpin siya pagkatapos dadalhin doon sa pinakamalayong bansa. Malayong sa atin. Gawain ba ito ng Pilipino? Yung presidente po ng Israel, ang pangalan Benjamin Netanyahu, nauna pa pong na-issuehan yun ng warrant of arrest ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Maraming napatay yun sapagkat gira sa kanila. Bomba rito, missile dito, missile doon. Walang pinipili po yung missile, yung mga bomba. Kahit sanggol, matanda, sibilyan, kahit sino. Kahit eskwela, kahit ospital, pag tinamaan ka ng bomba at saka missile, talagang sabog, pati kaluluwa mo. Ganon din po yung presidente ng Russia, Vladimir Putin. Nauna pa po siyang inisyuan ng warrant of arrest ng ICC. Hanggang ngayon ay hindi po hinuhuli. Bakit po? Sapagkat wala mang isang mamamayan ng Russia o mamamayan ng Israel ang nakipagsabwatan sa ICC. Ang nakipagsabwatan lamang po, Pilipino. Ang ating pong hustisya, ang ating hukom ay malaya, bukas, gumagana, umaandar ang ating mga hukuman. Magmula sa pinakamababa hanggang sa kataas-taasang Korte Suprema. Kung nagkasala po ang isang Pilipino, kung nagkasala man ang Pangulong Duterte, kung nagkasala, litisin po natin, usigin po natin, atulan po natin sa pamamagitan ng batas ng ating bansa. Ang ICC po wala ng jurisdiction. Wala ng jurisdiction dahil kumalas na tayo. Ngayon po ang Pangulong Duterte may sakit. Hindi maganda ang kanyang kalusugan. Nag-iisa siya. Kahapon, nag-birthday siya. Napakalungkot na birthday. Kahit sino naman siguro. Ang layo-layo mo sa pamilya mo, ang layo-layo mo sa mamamayan mo. Magbe-birthday kang mag-isa mo, hindi mo malaman bakit ginawa sa iyo ito. Bakit nilapastangan ang kanyang pagkatao at ang kanyang karapatan. Pilipino. Ipagkakanulo ang kapwa Pilipino. Nang dahil lamang sa politika. Bago nangyari ito, inimpis nila yung kanyang anak, ang Vice President. Naghihintay lang sila ng tamang panahon. Kapag marami silang nakuhang boto sa Senado, maniwala kayo sa akin, tatanggalin nila ang Vice President. 16 na boto ang kailangan nila. 16. Pag nakuha nila yung 16, wala na tayong Vice President. Papayag ba kayo na matanggal ang Vice President? Papayag ba kayo na manatiling nakakulong si Pangulong Digong? Papayag ba kayo na maiuwi siya sa lalong madaling panahon? Yun ang Pilipino. Hindi yung gumagawa ng mga bagay-bagay na mag-aaway-away na naman. Napakarami po nating problema. Paano po natin naayusin ang problema? Kung tayo-tayo hindi tayo nagkakasundo. Meron kasing nangako noon gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari ba? Meron naman nagsabi, I am not going to cooperate with the ICC in any shape and in any form. Ang gano'n
paano sila tulungan sa ISIS. Nangyari po! Hindi na kayo sumasagot. Nangyari po ba? Kaya po ngayon, nagpasya po ako sa sarili ko. Parang gusto ko na lang kabarkada, mga sabungero. Alam niyo po kung bakit? Hindi ko po inaanunsyo ang sabong. Dahil bawal po sa akin ang sabong eh. Bakit ko po binabanggit na parang gusto ko pa nakausap at kabarkada ang mga sabongero? Meron po kasi silang ugali, isang katangian na dapat sana yun ay taglayin ng isang kumakandidato. Lalong-lalo na kung siya po ay nailuklok na. Ano po yung katangian na yun na nag-iisa lang na nandiyan sa mga sabongero? Yung isang salita. Pag sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi mo sa Cabanatuan City, ipinangako mo, ito yung gagawin, ito yung ipangako mo, gawin mo. Yun po yung salita ng sabungero. Tingnan po ninyo sa mga sabungero. Wala pong kontrata yun, hindi sinusulat. Nagsesenyasan lang sila eh. Sasabihin, hindi nga sila magkakilala eh. Ang lalayo pa eh. Sasabihin niya ganun. Sabi niya. Sabi niya, meron pala Prati Honor eh. Eh dito po sa maraming kumakandidato at maraming nailuklok ninyong opisyal. Nakasulat na nga sa batas eh, ayaw pang gawin. Batas na nga eh. Tingnan po niyo yung batas ng pagsasaka. Ang sabi po sa isang batas na ginawa, ang ganda po ng batas. Kapag ang isang pananim ay naitatanim ng maramihan sa bansang ito, dapat wala nang mag-iimporta. Hindi na susunod. Sabi nila, sa isang batas, kapag gagamit ng makinarya o anumang klaseng kasangkapan ang isang magsasaka, dito na natin gawin ang mga kasangkapan na yan. Hindi na tayo mag-i-import. Hindi po nangyayari. Batas na po yan. Meron pang isang batas sinasabi, yung kabuuang loanable fund ng mga bangko, yung 25% ipautang mo sa mga magsasaka at mga beneficiaries ng agrarian reform. Hindi rin nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, yung tinatamnan natin mga kalupaan ay hindi dapat gamitin sa ibang gamit. Natutupad ba? Hindi po. Classification dito, conversion dito. Isang araw gigising tayo, wala na po tayong pagtatamnan ng palay. Yun po yung pinaka-problema. Ano pong gagawin natin? Kailangan po mamili po kayo. Dito po madali eh. Dito sa Nueva Ecija madali dahil kilala ninyo. Araw-araw nakakasalamuhan ninyo. At talaga namang matitibay sa public service. Governor Oyey Umali. Congresswoman Cherry Umali. Pati yung mga kapatid nila na kumakandidato bilang mayor at vice mayor. Kakilala niyo po kasi sila eh. Paano po yung kumakandidatong senador, yung team na yun? Hindi ko alam. Kami po kasi Team Suka. Yung kabila, anong team? Bahala na po kayo. Kung gusto po ninyo na maitama natin ang maraming mali, nakikiusap po ako sa inyo, gamitin po ninyo ang kapangyarihan na hawak-hawak ninyo. Huwag kayong pasisilaw sa mga binibigay nila. Pera po ninyo yun. Kunin nyo. Pag may binigay sa inyo, kunin nyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil ang binibigay nila sa inyo ay pera ninyo. Inutang lang nila sa inyo, binabayaran lang nila kayo. Isinusoli lang. Dapat nga humingi pa kayo ng interest dapat nagtagal bago nila binibigay sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi ganun ang paraan para magsilbi. Ito yun eh. Iluluklog mo siya hindi dahil sa binigyan kanya ng konting pera. Ano ba yung isang araw ka lang masaya? Ang importante, ayusin natin ang ating bansa. Gusto natin ibalik ang Pangulong Duterte, ibalik po natin
sa pamamagitan ng Team Suka, PDP laban. Bakit walang kibubo? PDP laban, iboto po ninyo kami lahat. Kasi po, ganito ang mangyayari. Pag didibatihan po sa susunod na Kongreso, sa Senado, kung talagang dapat tanggalin o hindi dapat tanggalin ang Vice President. Debate, wala pong problema. Pwede tayong makipag-debate sa kanilang lahat hanggang sa katapusan ng daigdig. Maniniwala kayo sa akin, walang mananalo, wala namang alam din mga yan. Pero, boboto po kami pagkatapos ng debate. Kung wala kaming bilang, matatalo po kami. Hindi kami natalo sa debate, sa katwiran at sa katotohanan. Matatalo kami sa bilang. Yun po ang problema. Kaya po nakikiusap ako. Sa ngalan po ng aking mga kaibigan, Governor Uy Umali, ang kanyang baybahay, Congresswoman Cherry Umali, ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Iboto po ninyong lahat ang kandidato ng PDP laban. Tulungan niyo po kami. Itama natin ang mali. Ayusin po natin ang ating bansa. Huwag na po kayo papayag na gano'n na naman ang mangyari. Sikat po silang lahat. Magagaling po silang gumawa ng pelikula. Pero sa tunay na buhay, kahit 1,000 direktor meron sila, hindi po sila makakagawa ng matulungan. Lalong-lalong hindi nila magagawa kung paano ipatutupad yung batas. Dahil ang Senado po natin ngayon walang iniwan sa isang niluto. Hindi natin alam ngayon kung anong pangalan ng Senado kung ang pag-uusapan ay luto. Iba-iba po kasi. Iba-iba ang sahugi. Iba-iba ang sangkap. Ngayon po ba ay magluluto, pagsasama-samahin nyo ang magkakaibang sangkap para makapagluto lamang kayo at pagkatapos nyo maihain sa inyong mesa, tatanungin kayo ng mga anak ninyo. Nay, ano po ba itong niluto ninyo? Ang isasagot nyo ba, mga anak, huwag na kayong magtanong, basta kainin ninyo yan. Hindi po pwede yun. Hindi nila pwedeng kainin yun dahil hindi nila alam kung ano yung niluto mo. Ganyan po yung Senado ngayon. Halo-halo! May kengkoy, may... bakit po ako nakikiusap na dalhin niyo ako doon? Dante Marcoleta, bakit po? Kailangan dalhin niyo po ako doon para ako po ang inyong magic sarap. Sarap po! Baka po kahit anong klaseng luto yan, magkaroon man lang ng lasa, mga kababayan, taga-kapanabuhan. At mula po sa lasa na yan, pinangangapo ko po sa inyo. Magkakaroon tayo ng pagkakasal. Salitaan po ito, kontrata po ito. Ako po ay hindi sabungero, ngunit may katangian ng sabungero na katangian ko rin. Pag sinabi ko, gagawin ko. Babalik po ako dito sa lugar na ito. Sana mas marami pang tao sapagkat pagbabalik ko, sa tulong po ninyo, isang ganap na senador na ako ng ating bansa.